Isa ka bang Filipino senior citizen at wala ka pang senior citizen ID? Halika, turuan kita kung paano kumuha ngayong 2023 ng senior citizen ID. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome sa aking YouTube channel. Kung bago pa lang dito and nais mo ang mga informative content na andito po sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mo mapanood ang video na to. Isa nga sa tinutukan ngayon ng ating gobyerno, programa ng ating gobyerno, itong mga benepisyo ng ating mga senior citizen. And napakaraming inline na mga benefits ng ating mga senior citizens. Kabilang na dito ang kanilang social pension, ang incoming na universal social pension, mga discounts, and maging ang 100,000 cash gift kung kayo ay makakaabot ng centennial mga ka-vlogs. At iba pang mga benefits. Pero bago nyo po yan makuha ay kinakailangan nyo pong magkaroon ng senior citizen ID. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ito kukunin ngayong 2023. Ano ang kahalagahan nitong senior citizen ID? Sa nabanggit ko na nga po na ang senior citizen ID ay kinoconsidered as a valid ID dito sa Pilipinas. Meaning, accepted po siya sa lahat ng mga transaksyon natin, mga private or government po yan mga ka-vlogs. And of course, gaya ng sinabi ko, ang senior citizen ID ay isang requirements kung kayo ay magki-claim ng benefits sa senior citizen, gaya po ng social pension, centennial cash gift na worth 100,000 pesos kung kayo ay makakaabot ng 100 years old. Itong mga discounts mga ka-vlogs, ayan, isa ang senior citizen ID o yan talaga ang requirement para kayo ay maka-avail ng mga benefits na yan. Well, ngayon, tatalakayin ko po ang mga steps at maging ang mga requirements kung paano kayo magkakaroon ng senior citizen ID. Una po, tukuyin kung sakop ka ng senior citizen. Ibig sabihin ay dapat ay miyembro po kayo ng senior citizen affairs or organization. So, maging sa inyong barangay mga ka-vlogs ay meron yang senior citizen affairs kumbaga or organization at paakyat na po sa inyong LGU sa municipality or the city, the province, and papunta na po sa national level mga ka-vlogs. So mahalaga na miyembro po kayo, registered po kayo sa inyong local OSCA or Office of the Senior Citizen Affairs mga ka-vlogs. So marami ang nagtatanong na napakaraming registration ang senior citizen, no? Sa ngayon kasi ay kailangan nyo mag-register sa inyong barangay and kailangan nyo din mag-register sa inyong LGU and maging po sa NCSC database ay kailangan registered po kayo mga ka-vlogs. Kung hindi po kayo registered pa sa NCSC database, meron po tayong tutorial video niyan mga ka-vlogs. Ayan, nasa screen nyo and ilalagay ko din ang link niyan dito sa description ng video na to. And kung hindi kayo marunong magpa-register online, ay magpatulong po kayo sa inyong mga anak, mga apo, or kapamilya para kayo ay i-register online mga ka-vlogs. Pangalawa po na hakbang paano kumuha ng senior citizen ID ngayong 2023 ay ihanda nyo po ang mga kinakailangan na mga dokumento. Ano nga ba ang mga requirements sa pagkuha ng senior citizen? Una po ay kailangan po ng 1x1 recent picture mga ka-vlogs. So wala naman pong ini-indicate kung ano yung color ng background, basta meron po kayo dapat na 1x1 recent photo. Pangalawa ay kailangan din po ng birth certificate. So sa mga walang birth certificate dyan ay magpapalit, registered na po kayo mga vlogs kasi isa po yan sa mga requirements na makaklaim ng 100,000 pesos once na kayo ay makakaabot ng 100 years old mga vlogs para maka-avail kayo sa centennial cash gift para sa mga senior citizens. So ang birth certificate is either PSA or NSO or the LCR copy mga ka-vlogs ay okay lang po
po yan. Pangatlong requirements naman or documents na kailangan ay ang ating tinatawag na isang valid ID. So, any government issued ID gaya ng postal ID, passport, UMID, driver's license at iba pang mga government issued ID, PhilHealth, TIN ID, ayan kailangan po yan mga ka-vlogs. At kung kumpleto na po ang inyong mga dokumento ay ang next na hakbang ay pumunta po kayo sa opisina ng senior citizen dyan sa inyong barangay or the LGU mga ka-vlogs. At pagkatapos po ay kumpletohin nyo po ang aplikasyon. So pagdating nyo po sa senior citizen office ay may fill outan kayo na application form or registration form mga ka-vlogs. So complete na details na hinihingi dyan na form mga ka-vlogs. And lastly ay maghintay ng resulta para makuha ang inyong senior citizen ID. So, ganun lang po kasimple ang pagkuha ng Senior Citizen ID dito sa Pilipinas ngayong 2023 and sa mga senior citizen dyan na balak pang kumuha o wala pa talaga nitong ID na to ay kumuha na po kayo mga ka-vlogs para magamit nyo po sa pag-claim ng mga benefits kaya po ng mga nabanggit ko kanina ng mga benefits mga ka-vlogs. So good luck po and mabuhay po ang ating mga Filipino senior citizens maging dito sa Pilipinas at sa abroad. Sana'y naging gabay ang video na to and sana'y natulungan po natin ang ating mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, i-click mo na ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag mong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko and maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan and mga suggestion, ayan po ang ating comment section na nasa baba. Paki-type lamang po dyan mga ka-vlogs and you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan na please pautang naman dyan. Bye-bye!